Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkagimbal at pagluluksa ang bumabalot ngayon sa Tacloban City sa karumal-dumal na sinapit ng 3 estudyante na namatay sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School. Kasabay ng pagdadalamhati ng kanilang mga pamilya, lumutang din ang kwento ng kabayanihan ng isa sa mga biktima na naisakripisyong sarili para sa kaligtasan ng kanyang mga kaklase. Mga kapuso, pero hindi nito pinapawi ang pait ng trahedya. Ang kanilang panawagang mapanagot ang mga suspect kahit pa menor de edad ang mga ito. Yan po ang aking tinutukan. Gusto ko lang, I'm sorry. I'm sorry, Yasi. I'm sorry. I'm sorry, Yas. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang ano ko, sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Abot langit ang paghihinagpis ng mga magulang ng 15 anyos na si Joyancy Separa, grade 9 student na nasawi sa nangyaring paumaril sa San Jose National High School kahapon ng umaga. Si Yasi, ang estudyanteng kumuha ng viral video na ito na nagpakita sa sinapit ng kanyang mga kapwa-estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan. Pangalawa si Joyancy sa 3 magkakapatid pero ang plano niya para sa kasalukuyang school year, tinapos ng ginawang walang habas na pamamaril ng 2 niyang kaeskwela. Grade 10 siya. Ngayon, sinabi niya sa akin na, Mama, maniguro ako yan. Gusto ko nun niya ma-honor. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Sa viral video na kuha ni Joyancy, makikita ang isang lalaking estudyante na sa halip na magtago ay lalapit sa pinto para humarang dito. Siya, ang grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian, ang pagiging Boy Scout. Kanyang naisabuhay hanggang sa huling hininga. Bakit po ba siya nakapagsalba pa ng buhay sa inyong palagay? Kasi po, nakabukas po yung pintuan, naririnig nila yung putukan. Sinarado niya yung pinto, hinihila naman nung gunman yung pinto, hindi niya binitawan. Nagalit yung gunman, binaril yung pintuan, lumusot po sa kamay at sa heart, sa lungs niya. Sabi po nila, hero siya kasi kung hindi daw po niya ginawa yun, marami pang namatay sa mga kaklase niya. Makikita sa viral video ang pagtama ng bala kay Chris habang nakaharang siya sa pinto. At sa isa pang video, makikitang duguan na siyang nakahandusay sa sahig. Sabi pa po niya sa teacher, tsaka po sa mga classmate niya kasi tinutulungan siya. Sabi niya, iwanan niyo na ako, iligtas niyo, umalis na kayo, iligtas niyo na yung sarili niyo. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga bagulang nila. Ang 12 anyos na nakababatang kapatid ni Chris, sugatan din habang tumatakbo palabas ng eskwelahan. Nung simulang umalingaw yung mga putok ng baril, nasa ka anak? Nandun po sa room namin kami lahat. Malayo ba yung mga bumabaril sa classroom niyo? Malapit lang po. Nasa kabila lang? Opo. Tapos nun, bigla sila pumunta sa Chico. Namaril na sila. Namaril? Dalawa lang sila, may mga kasama pang iba? Dalawa lang po sila. Hindi po yun bully. Maraming balang ginamit kung bully yun. O di sana, yung nambully sa kanya, yun na lang yung pininteriya niya. Bakit lahat ng estudyante? Bakit lahat ng estudyante ang pinunteriya? Hindi lang isa, hindi lang marami sila. Ang 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo, nakunan pa ng video habang bukat sa labas ng eskwelahan, makarang tamaan ng bala pero hindi rin siya naisalba. Justisya. Justisya, makulong iya, makulong.
rin na mapabalik at buwit, sinabuwit ang anak ko. Ate. Matapos magpaulan ng bala sa eskwelahan ang isa sa 2 menor de edad na suspect, nagtangka pa umunong tumakas at pumasok sa compound ng bahay ng isang estudyanteng aming nakapanayam. Pag salo po niya, tumakbo pa siya doon palabas sa may kanto, may doon sa may bagan apartment, doon siya lumabas. Pumasok ba sa bahay niyo? Ano naramdaman mo? Natatakot. Sino yung pumasok dyan, anak? Hindi ko po, Matangkad o yung maliit? yung maliit. Ito po siya yung pumasok sa bahay namin, tapos lumabas po siya doon sa may laundry. Wala na po siyang hawak na baril noon. Habang buhay ng markado ang Hunyo 22 para sa mga pamilya ng apektado, matatagaran ng paghilom kasabay ng kanilang daing sa inaasam na hustisya. It is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Let's not speculate. What about aid for the families victims? Oh, definitely. Definitely. That's being shouldered by the local government and the other agencies. You have to debrief them. You know, you have to work with them muna. Yun muna. At mga kapuso, kabilang po sa iniimbestigahan ngayon ang motibo ng mga namaril na meron umanong target na takutin lamang pero hindi po nakita. Inaalam din ang umano'y posibleng impluensya ng isang online game sa mga suspect. Mula po rito sa Tacloban City, nakatutok din live si Rafi Tima. Rafi! Patuloy nga imeritong investigasyon ng mga pulis sa motibo at dahilan ng 2 menor de edad na suspect para sa gawang pamamaril kahapon dito sa San Jose National High School. Bagamat tila matagal nga daw itong plano ay lumabas sa pao ng investigasyon ng PNP na balak lang manakot ng 2 sa anila'y nambubuli sa kanila. Kita sa drone video na ito kung gaano kalawak ang dapat bantayan sa campus ng San Jose National High School. Sa 15 minutong pamamaril kahapon na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20. 2 gusali at 8 kwarto ang pinaputukan ng mga minor de edad na suspect. Dahil nagkagulo na yung mga estudyante matapos magsimula yung pamamaril, iniwan na nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bag, pati mga sapatos at mga cellphone doon sa kanilang mga classroom nung sila'y magtakbuhan palabas nitong gate. Ayon sa pao ng investigasyon, nagsimula yung pamamaril ng suspect dito sa bahaging ito ng gusali sa may bandang likuran at naglakad siya patungo dito sa likod nitong gusaling ito kung saan siya namaril at saka siya pumasok dito sa unang bahagi ng gusaling ito. At dito na nagtapos yung kanyang pamamaril bago siya tumakas, bumalik ulit siya rito at tumakas dito sa likurang bahagi ng eskwelahan kung saan siya nahuli ng isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang sibilyan. Yung isa naman niya kasama nakatakas pero kalaunan ay sumuko rin. Ayon sa Philippine National Police o PNP, sa mismong main gate dumaan ang 2 suspect pero hindi sila sabay pumasok. Nasa loob ng backpack at sling bag ang kanilang baril at mga magazine na hindi na-inspeksyon ng gwardya. Ang isa sa mga suspect, miyembro umano kasi ng Boy Scout at minsan nagboboluntaryong bantay sa gate ng eskwelahan. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. May targeted daw di umano itong 2. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dulo na classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok. Sa initial na forensic investigation, 1 beses lang pinaputok ang caliber .38 revolver. Ang nakapatay at nakasugat sa mga biktima ay mula sa 9mm na baril na hawak ng mas nakababatang suspect na nakuha niya sa tiyahing pulis. As early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang initial na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata. Nasa restrictive custody na ng PNP ang tiyahing pulis na nakuha na ng service firearm at tiyak na mahaharap sa kasong administratibo. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang posibleng impluensya sa 2 suspect ng isang violenteng online game na Gorebox. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violent yung nasasabing gaming app po.
Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Sa bidyong ito naman ay binigay ng isa sa mga estudyanteng naipit sa barilan. May isang puntong nakarinig sila ng boses na nagsasabing pwede nang lumabas. Pero pagtayo nila, nagulat silang nasa labas ang isa sa mga suspect na may hawak na baril. We don't know po talaga kung ano po itiya plano kay what if nayakan layang run ko no pero pupusilon ngayon kami agawas pero we have no choice kay natatakot na rin kami magstay. So nagrun na lang po talaga kami. Isang guro naman ang hanggang ngayon, ramdam pa rin anya ang takot dahil tinutukan at pinaputukan siya ng baril ng menor de edad na suspect. Mabuti't hindi siya tinamaan. Tumatalbo na yung mga glass na nababasak yung jealousy papunta sa face ko, sa katawan ko. Tapos yun na yung time na nag-drop na ako kasama doon sa mga bata. Sa pagdalaw naman ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara dito sa crime scene, nasaksihan mismo ang tindi ng traumang pinagdaanan hindi lang ng mga estudyante, kundi pati ng mga kawani ng eskwelahan. Mismong principal ng paaralan ay hinimatay sa gitna ng kanyang pag-uulat sa nangyari. Yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng likes? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo tayo, hindi kami eksperto dito pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. Ang City Hall naman sa mga magulang may pakiusap. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Binisita rin ni Angara ang ilang mga estudyanteng sugatan na kasalukuyang nasa ospital. Bukas, balik eskwela ng mga estudyante dito sa Tacloban. Lahat kasi ng klase ay sinuspindi kahapon at ngayon dito sa syudad dahil sa nangyaring pamamaril. Pero itong San Jose National High School, ang San Jose Central School at kalapit na Manlorep Elementary School ay suspendido pa rin ang klase hanggang sa Biyernes dahil sasailalim ang mga estudyante sa psychosocial intervention. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. At mga kapuso, mula doon sa Live Point, tayo po ay lumipat ng pwesto at pinasok natin ngayon ang kaloob-looban nitong eskwelahan at alinsunod po sa kwento ng mga testigong ating nakausap kanina. Ikukwento ko po sa inyo kung paano nangyari ang naganap na pamamaril kahapon ng umaga. Dito po sa aking kaliwa, isang bakanting lote kung saan din malapit na nakatayo ang faculty room at ang kantin ng eskwelahan. Ang sinasabi ho ng mga nakakita at nakarinig ng kaguluhan, sa lugar na ito, unang narinig ang unang bugso ng mga putok ng baril. At kung inyong makikita, narito pa ho mga kapuso, ang markings ng soko, dyan ho tumalsik yaong mga basyo. At mula ho sa pwesto na ito, sa mismong aking nilalakaran, mga kapuso, dito rin ho naglakad ang dalawang menor de edad na suspect. Kaliwat kanan, sa kada sila ay daraan sa mga silid-aralan. Walang habas na nagpapaputok ang mga menor de edad na suspect. At dito ho sa classroom na ito, kung inyong makikita, gulo-gulo pa ho ang loob ng silid-aralan na ito at ang gamit ng mga bata ay nanatili at naiwan ng mga estudyante sa loob po ng classroom sa kanila kong pagsusumikap na maisalba ang kanilang mga sarili. Naglakad pa rin ho ang dalawang sinasabing gunman dito ho sa pasilyo na ito. Ilang metro ho ang layo. At ayon ho doon sa ating nakausap, mabagal at hindi nagmamadali. Relax na relax. Yun hong mga minor de edad na suspect habang tinatahak ang pasilyong ito hanggang sa makarating po dito sa open space na ito kung saan naman nakatirik ang gitnang gusali. Mga kapuso, ayon po sa pagkikipag-ugnayan natin sa Philippine National Police, sa gusaling ito, pinakamaraming napuruhan sa ginawang pamamaril ng mga suspect. At hindi pa ho natapos dyan. Tumawid pa ho ang mga suspect doon sa pasilyo na yon at nagpunta sa kabilang building kung saan naman nag-ieskwela ang mga grade 9 at grade 10 students. Mula pa rin ho dito sa San Jose National High School, balik po muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Emil. At sa puntong ito, kausapin po natin
Si Ginoong Christopher Fabian, ang ama ni Chris Lawrence Fabian, isa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Fabian. Una po sa lahat, ang aming taus-pusong pakikiramay sa nangyari kay Lawrence. Mr. Fabian, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po sa inyo po, Melchianco. Mr. Fabian, alam niyo, napakarami po ngayon ang hindi lamang humahanga sa inyong anak, kundi, alam niyo, nagpapasalamat din. Dahil sa kanyang kabayanihan, meron pang ibang buhay ang nailigtas. Sa inyo pong pagkakakilala sa inyong anak, anong klaseng bata po siya? Bakit? Saan niya hinugot yung lakas ng loob para magsakripisyo ng ganyan, Ginoong Lawrence? O Ginoong Fabian? Actually po, mabait na po na bata na po yan. Simula maliit hanggang ngayon, napakabait na. Kaya po siguro naisip niyang niligtas yung mga kasama niya kasi sa sarili niya, parang Boy Scout ba? Yun man ang pangarap niya, Boy Scout po. So talagang yun ang kanyang naturalesa. Opo. Ang sinasabi mo, Mr. Fabian, talagang mabait na bata pala. Opo. Hustisya po ang hinihiling Opo, ng inyong mabait pamilya. niya. Well, kung kahit Sige po. Kahit siya po yung, sa totoo lang po, ma'am, siya po yung bully. Siya po yung talagang binubuli. Pero hindi man siya nagkukuhan sa amin na susumbong. Kaya kasi po, gusto niya, marami siyang kaibigan na, halimbawa, gusto niya tumulong sa mga nagugutom kasi nag-iwan siya ng pera do sa kantin pagka, sabi niya, yung mga nagugutom, mag-iwan ako pera dito, ilibre ko na lang. Basta sabihin nyo na kay Lawrence. Linawin ko, Mr. Fabian, linawin ko lang ibig ang kanina sabi ninyo, yung anak ninyo ay isa sa mga binubuli nung mga suspect. Tama po ba? Opo, yun po yung pagkaalam ko po. Sa anong paraan sila binubuli? Naikwento ba niya sa inyo, Mr. Fabian? Yung hindi ko po alam kasi ano man po siya, masekreto po siya. Hustisya po ang hinihiling ninyo, no, para kay Lawrence, siyempre, no po. Pero yung Opo, namaril, hustisya po. oo. Pero yung mga suspect, yung mga namaril sa kanya, Mr. Fabian, sa kanila, ay nasa 15, 14 anyos lamang, no? Paano po ninyo gustong mapanagot yung mga yan, considering na sila ay mga menor de edad pa lang, Mr. Fabian? Halimbawa, kung hindi man sila mapanagutan, yung magulang na lang. Kasi, saan ba makakakuha ng barilya kung hindi tinuruan? Opo. Kasi kung isang putok lang, di ba, pagka kakabahan ka na, isang putok pa lang. Oo. Pero kung ka 40 na putok, hindi na biro po yun. Marunong nang umawak ng baril, ibig niyo sabihin? Opo, hindi na po biro po yun. Alam ko para po, bang pinagandahan na po pinaghandaan nila yung alin? Yung ginawa nila? Yung pamamaril na yung pinaghandaan? Opo, sa yung ginawa tingin na po nila na naka-ready na po na kasi nakalagay po na Monday na yun na po yun. Na may gagawin na po sila. Mr. Fabian, alam ko po na
talagang napakasakit na dinadanas ninyo ngayon. Ano po? Naku, hindi ko nga ma-imagine yung pait na tanyong pinagdaraanan eh. Kamusta po ang inyong pamilya sa gitna ng trahedyang yan? Paano po ninyo planong malagpasan yan, Mr. ayun po, Fabian? napakasakit pa rin. Hanggang ngayon po, blanco pa rin kami. Oo nga naman. Gusto ko, pero ayaw namin po ng tulong. Gusto namin justice po. Opo. Pwede ba kayo Yun po yung mahingan? pinakagusto namin. Pwede. Justice. Pero ano po, meron ba kayong mensahe doon sa dalawang kaklase na yon ng inyong, yung dalawang namaril, yung mga suspect natin? Meron kayong nais na parating na mensahe sa kanila, Mr. Fabian? Mensahe. Sana yung ginawa nila, panagutan nila. At dyan po ay muli po kaming nagpapahatid sa inyo ng pakikiramay, Mr. Fabian, at sa lahat po ng ginagawang sa trahedyang ito. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa 24 oras, si Ginoong Christopher Fabian. Mga kapuso, nakausap ko po ang ilan sa mga estudyanteng nakakita pa sa mga menor de edad na suspect bago ang naganap na paumaril. Ang Department of Education mahigpit ding tinitingnan ng anggulong planado ang pag-atake ng dalawang estudyante na bahagi umano ng isang misyon. Narito ang aking pagtutok. Tensyonado pa ang mga tagpo nang i-record ng isang concerned citizen ng video na ito ilang saglit pa lamang ang lumilipas. Makaraang sumiklab ang putukan sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon ng umaga. Ang mga tinamaang estudyante na makikita sa video na pawang mga babae, kinarga ng kani-kanilang mga magulang palabas ng paaralan para isugod sa ospital. Ang pamamaril dito raw naganap sa likurang bahagi ng eskwelahan. Inabutan pa ng kumukuha ng video ang nag-iiyakang mga guro at estudyante na nagmamadaling makalabas ng eskwelahan. Sa school grounds at sa pasilyo ng mga silid-aralan, nagkalat ang mga basyo ng bala. Kwento sa akin ng ilan sa mga nakaligtas na estudyante. Nakita pa nila ang dalawang menor de edad na suspect bago ang pamamaril. Chill lang ba siya? Kala po namin yung mga paputok lang, pero po pag tatlo na po, tumakbo na po kami. Nagpalit sila ng damit sa CR. Narinig ko po putok-putok. Nandun po kami nagsusulat, tapos narinig namin pog. Sunod-sunod. Tapos nagtago kami sa room. Kita ko yung isa, yung payatot, na maskara. Yung isa naman, hindi na maskara. Na ganun po yung bag niya, nandito yung bag niya po sa tiyan niya. Tapos simple lang siya maglakad, tarang kung wala siyang dala. Pati ang mga wala ng lamang magazine ng pistol na ginamit sa pamamaril ng dalawang estudyante, nakunan din sa video na ito. Ayon sa pinaka-latest na impormasyong hawak ng Department of Education, bukod sa anggulong nabuli ang mga namaril kaya gumawa ng ganitong krimen, seryoso nilang tinitignan ngayon na di umano bahagi ng isa umanong misyon ang pag-atake na ito. Pinagplanuhang maigi ng mga menor de edad na suspect base sa kanilang group chat. Sabi nung advisor, yung bata na yun tahimik lang at parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito. Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa yung ganung impormasyon? May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Dalawa lang ba talaga ang akusado, Sekretaryo, o may hinahanap pa tayong iba?
Dalawa lang po. Kinumpirma na rin sa GMA News kaninang umaga ng PNP Anti-Cybercrime Group na pumasok na sila sa pagsisiyasat sa pamamaril na ito. Nagpadala tayo ng ating mga teams dyan sa Tacloban, aside sa technical assistance para sa mga CCTV at of course, to also study kung may surrender o mabigay yung mga cellphones ng mga ating mga kabataan para for our technical exploitations so that kung ano ang mga laman, baka ito ay may other factors sa pangyayari. Kabilang sa mga iimbestigahan ng PNP ACG ang nakababakala umanong nilalaman ng mga social media accounts ng mga sangkot, gaya ng mga larawan ng mga personalidad na sangkot sa mass shooting sa Amerika, na ang suot ng mga damit ay pareho sa suot ng isa sa mga involved sa shooting incident dito sa Tacloban. Titingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online exploitations. So kung may mga groomer para kung ano ang nag-influensya. Aside sa sinasabing ito ay bullying. Pinag-aaralan natin kasi yung tendency na nagkaroon ng nihilistic violence extremism. Kayo ba'y kumbinsido, Daddy, na ito ay nag-ugat lamang sa isang kaso ng bullying? Ako, duda ako dun. Kasi kung pambubuli yun, hinahanapin nila kung sino nagbuli sa kanila. Doon sila ubusin nila yung bala dyan. Hindi na sila nandamay ng ibang estudyante. Yung anak ka, walang ano-ano yan. Nadamay lang nila. Patuloy naming sinusubok na makuha ng panig ang pamunuan ng eskwelahan. Dahil hindi pa tapos, humiling ng dagdag na araw ang prosekusyon para sa pagmamarka na may ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan at sa ibang prosesong hindi pa nagagawa, posible kayang iatras din ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ikatlong araw na ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kapwa sinabi ng prosecution at defense, hindi pa rin matatapos ngayong araw ang pagmamarka ng ebidensya. Natatagalan kasi ang proseso dahil na rin sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan. Kaya para hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6, may mga suhestyon ang magkabilang panig sa Senate Secretary para mapabilis ang proseso, gaya ng paglalaan ng karagdagang mga araw para dito. Sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila. Ang mga abogado naman ng bise naniniwalang makatutulong na dagdagan ang mga tauhan ng magkabilang panig para bumilis ang marking of evidence. Yung Article 2 kasi is ang marking station lang sa ngayon, no? So tomorrow ang plano po ng Senate Secretary at in consultation naman with the defense and the prosecution is magdadagdag ng isa pang table, isa pang station. Mas bibilis, hindi ba? Sa Huwebes, June 25, maglalabas na ng pre-trial order ang impeachment court. Nakasaad dito yung mga napagkasunduan sa pre-trial conference. Tapos sasagot pa ang magkabilang panig. Ang tanong, kung hindi ito mangyayari sa oras, posible kayang iatras ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial? I think we are aligned. We have expressed the common position to start the trial on July 6. No? So, tingin ko naman very much feasible yon, providing additional teams for the marking of exhibits. Right now, it's 4. Sana maging 8. So, ito-double natin yung team. Like we said, the defense will always adjust. So, kung ano man ang kinakailangan, handa naman tayong pumasok kahit Sabado. Isa pa sa panukala ng prosecution para mapabilis ang marking ng evidence ay yung isahang pagmamarka kung pareho naman ang dokumento ng defense at prosecution. Pero tinutulan ito ng kampo ng bise. If they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang, so that will be, as to the time which will be spent, it will be diminished by half the time which is actually being spent when marking
common exhibit but separate documents. If a document has the markings, if we're supposed to be bringing home our documents. So we don't want the documents bearing the marking to be with the prosecution demand, diba? So we also have documents that have bear the different annotations. So paano pag ganun? Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Paano naman kami? Sabi pa ng kampo ni VP Sara, tila raw kulang sa tao ang kampo ng prosecution. Pero sabi ng prosecution, ang depensa umano ang kulang. They just appear in the morning and then they leave, and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned. We would like to have 3 teams for confidential fund. That is for the purpose of marking of our exhibits. However, the defense could not agree to that, claiming that they do not have sufficient lawyer to attend on the 3rd team of the supposed marking of exhibits for confidential fund. Sa naunang interview naman kay Senate Secretary Renato Bantug na tumatayo ding clerk of the impeachment court, tingin niya ay hindi naman maaantala ang trial. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagsagawa ng reenactment at inspeksyon ng pulisya sa lugar kung saan nalunod ang mga Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagsagawa na rin ng safety audit roon. Nakatutok live si Marie Zumali. Marie? Mel, narito ako ngayon sa Dipaculao, Aurora. Ilang metro lamang ang layo mula sa beach resort kung saan nangyari yung malagim na insidente ng pagkalunod ng mga Ateneo basketball team players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. At sa isinagawa nga nilang reconstruction o reenactment ay lalo raw tumitibay ang mga ebidensya nagpapatunay na nagkaroon daw ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang mga organizer ng naturang team building activity. Bandang alas 4:30 kanina madaling araw nang simulan ang walkthrough at ocular inspection ng mga tauhan ng CIDG, Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Gumamit ng mga aparato para ma-map out ang topografiya sa dalampasigan, pati na sa dagat para matukoy ang lalim nito. 2:40 ng hapon isinagawa na ng mga investigador ang reconstruction o reenactment ng insidente. Itinaon po ng mga investigador yung isinasagawa nilang reenactment sa mismong oras na mangyari yung insidente ng pagkalunod para raw maikumpara o makita nila yung mas malaking larawan kung gaano daw talaga katindi yung mga alon, kung gaano kataas yung tubig noong mga panahon na yon. Ang problema, ayon sa mga ekspertong ating napagtanungan, low tide po sa mga oras na ito. Hindi katulad noong June 8 nung mangyari yung insidente na papataas na talaga yung tubig at matindi na rin daw yung alon dahil pa-high tide na nung panahon na yon. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ang reconstruction. Sinukat din ang distansya ng mga biktima mula sa pampang at ang eksaktong lokasyon kung saan huling nakita ang mga biktima, pati ang lalim ng tubig kung saan sila natagpuan. Ibinabangga raw ito sa mga kuha sa CCTV, pati sa mga pahayag ng mga manlalaro, coach at iba pang mga saksi. Tikom ang bibig ng mga taga-CIDG at naglabas din daw ng gag order ang CIDG sa MDRRMO para raw hindi ma-preempt ang investigasyon. Ang pamunuan ng resort, nakikipagtulungan daw sa NBI. The statement of our client is focused on their personal knowledge on the facts and circumstances surrounding the Ateneo booking and their activities, but they have limited knowledge as to the exact nature of the activities. Our client only knows that it's a team building activity. Nagsasagawa rin ng mga investigador ng masusing safety audit upang veripikahin kung may sapat na mga babalang karatula, mga panuntunan sa kaligtasan at mga kinakailangang emergency safety measures sa tabing dagat. Kapansin-pansin ang mga karatulang nagbibigay babala sa entrada pa lang ng hilera ng mga resort. Nakataas din ang pulang bandila na senyalis daw na bawal lumangoy sa dagat. Pagka red flag po kasi ma'am, hindi pwedeng maligo. Hindi pwedeng pumalaot, yung mga bangka. Ganun po kasi po ma'am, delikado po ang dagat. Nakalagay na po ba yung red flag na yan bago pa mangyari, nung nangyari yung June 8 na insidente na ikinasawi nila Baterbonia? Ma'am po, nung
Bago po nangyari po yun, ma'am, matagal na po naka-red flag yan, ma'am. May current po kasi yung ilalim niyan, ma'am, maski lantap siya. Ma'am, ang alon namin dito ay pag minsan may malalaki, pag minsan po lantap nga pero yung ilalim naman niya current. Kahit nga raw mga lokal na tulad nila, di po kami basta-basta naliligo dyan, ma'am. Natatakot din po kami. dalawang mahalagang elemento rin daw ang tinitignan ngayon ng mga investigador. Una, kung bakit hindi na lang ginamit ang swimming pool na hanggang 5 feet lang ang lalim, lalo't SOP daw sa mga aquatic training na isagawa ang drill sa isang controlled environment. At pangalawa, bakit isinagawa ang drill sa dagat noong magha-high tide na ng 2:30 ng hapon? Sabi ng mapagkakatiwalaang source, dahil dito, tumitibay raw ang ebidensya nila na nilabag ng coaching staff ang Anti-Hazing Act, kung saan nakasaad na maituturing na hazing ang sapilitan o tahasang exposure to weather. Mel, 4:30 ngayong hapon natapos yung reenactment at inaasahan naman daw na matatapos ng PNP-CIDG ang kanilang investigasyon ngayong linggo at nakatakda namang isumite ang kanilang rekomendasyon sa Department of Justice sa kung sino ang mga dapat kasuhan hanggang sa Lunes sa susunod na linggo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Good evening mga kapuso! Well-received sa TV man o online, ang Kapuso Afternoon Prime Series na Kamao. Bukod sa relatable na kwento, kaabang-abang din ang pag-level up ng bidang si Makmak, played by Anton Ginzon. Makichika kay Nelson Candas. Malaki ang pasasalamat ng cast ng Afternoon Prime Series na Kamao sa magandang feedback na natatanggap ngayon ng kanilang serye. Para kay Neil Brian Sese na gumaganap bilang LGBTQIA+ boxer na si Nonoy, ama ni Makmak, played by Anton Vinson. Relatable at maraming natututunan ng mga manonood sa kwento ng kanilang karakter. Iba nga yung dynamics ito kasi gay yung tatay niya, pero mahal niya yung tatay niya, di ba? So, nakakatuwa, lalo na yung tatay, lahat gagawin niya para sa anak niya. Lahat ng tao, lahat ng tatay makaka-relate doon. Ano to? Kaya may hidwaan man daw ngayon. Ang tagal kong hinintay na makausap ko si Makmak pero hindi sa ganitong paraan. Love is love, ika nga, at proud daw si Nonoy kay Makmak. Bukod sa kwento ng serye, hinahangaan din online ang pagiging fitspo ni na Anton at Bruce Roland. Napansin daw kasi ng mga netizens ang body transformation ng dalawa, patungo sa boxer bod na nakikita natin ngayon sa serye. Paano ba nila ito na-achieve? Medyo mahirap kasi syempre ayoko din pumayat pero kailangan para sa boxing na physique. Buhat cardio boxing, yun lang yung routine ko. Ngayong linggo, huwag bibitaw sa kwento ng Kamao dahil malaki ang mga magiging pagbabago sa buhay ni Makmak. Lalo't nagle-level up na ang kanyang fight at ang kanyang mga makakalaban. Tingnan natin kung sino magiging guest sa Kamao, kung sino makakalaban ko na next kong fighter. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Kinakasana ang paghigpit sa mga paaralan nationwide kasunod ng pamamaril sa Tacloban City. Bagaman aminado ang pulisya na hirap sila sa dami po ng mga babantayan. Ano ang mga pwede ng mga estudyante at guro sakaling maipit sa pamamaril? Ang mga tip ng isang safety expert sa pagtutok ni JP Soriano. Ang pangambang idinulot ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng 3 estudyante kahapon. Parang ingay na umalingaw-ngaw sa buong bansa at nagtulak ng paghihigpit sa mga paaralan. Sa Batasan Hills National High School, lalong hinigpitan ang dati nang ipinatutupad na inspeksyon sa mga bag na ipinapasok sa mga paaralan gamit ang metal detectors. Sa Pasay City West High School naman, may metal detector na, may dagdag police visibility pa. Habang sa harap ng Araujo High School sa Maynila, may mga nakapwestong miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT ng pulisya na armado ng matataas na kalibre ng baril. Iniutos na ng Philippine National Police o PNP ang madalas na pagpapatrol at pagbabantay sa mga paaralan. Bagaman aminadong hirap dahil halos 50,000 ang mga paaralan sa bansa. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong
pinaigting natin yung pagbabantay. Hihingi rin sila ng tulong sa mga lokal na pamahalaan at barangay. Kahit kasi may bantay lahat ng paaralan ayon sa Department of Education o DepEd, hindi lahat ay may security guards kaya isinusulong na malagyan lahat ngayon. Itinutulak ding magka-CCTV lahat ng paaralan at maihanda rin ang mga estudyante at tauhan ng paaralan sa isang worst-case scenario. Matagal na po may mga security at safety protocols sa pinaiirad sa mga paaralan sa Pilipinas, partikular kung paano po tutugon sa oras ng isang lindol, sunog, pati na nga po bomb threat. Pero wala po talaga nakaspecify kung paano tutugon sa oras ng isang active shooting. Kaya pinaplansya na ng DepEd ang pagbuo ng regular drills na nakatuon talaga kung ano ang gagawin sa oras na may active shooter sa isang school. What we don't have right now is the protocol on how to really deal with active shooting in collaboration with probably PNP or other law enforcement agencies on how to do drills, regular drills that involves active shooting. Ayon sa isang professional security at safety expert, sa oras na may marinig na pamamaril sa isang paaralan, ay huwag na dapat lumabas ang mga nasa classroom kung wala rito ang salarin. Imbis na mag-usisa pa sa labas, ay dapat anyang isecure ang classroom at isara ang lahat ng pintuan. Tiyak hindi ito basta mapapasok. Lalagyan natin ng mga upuan to. Kung mabuksan man niya yan, he will be having hard time para makapasok sa loob. Kasunod dito, huwag mag-ingay o kumuha ng atensyon para di mapansin ng gunman sakaling madaanan ang classroom. I-silent ang mga cellphone, yumuko o sama-samang magtago at gumawa ng barikada para walang lumabas ng classroom. Tandaan na ang hindi dapat mangyari ay makasalubong ka ng shooter. We can just go into one corner, isang corner, kunyari hanggang doon, we can form a circle. Ganyan. Kasi, tandaan natin, yung perpetrator can easily grab one to become a hostage or shoot them all. Pero definitely, hindi niya gagawin yon. Kasi nga, ang hinahanap niya, yung easy way out. Palagi, ang gusto niya, hindi siya mahuli, hindi siya makilala, at hindi siya pwedeng makulong. Ang guro ang dapat magpaalala na huwag gumawa ng anumang ingay at huwag titingin sa labas para maiwasan ang eye contact sa shooter. Kung dumaan ito, dapat siyang pagtiwalaan ng mga mag-aaral. Absolutely still until the shooting stops. Huwag kang magbusyoso, then drop down until matapos yung putukan o yung kaguluhan. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iniimbestiga na ng pulisya kung may ugnayan ang nangyaring pamamaril sa paaralan dito po sa Tacloban City sa Columbine High School shooting sa Amerika noong 1999. Pansamantala munang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang isang gaming app na hinihinalang na-impluensya o naka-impluensya sa isa sa mga namaril na menor de edad. Nakatutok si Oscar Oida. Sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, may mga nakapuna sa suot na t-shirt ng isa sa mga shooter. Yan ang itim na t-shirt na suot ng 14 anyos na suspect na may mga letrang KMFDM sa harapan. Sabi ng mga netizens, kahalintulad ito ng t-shirt na suot ng isa sa mga shooter sa karumal-dumal na Columbine High School shooting sa Colorado sa Amerika noong April 1999, kung saan 13 ang namatay nang walang habas na mamaril ang 2 estudyante. Sa isa pang insidente ng school shooting sa Amerika, may suot ding ganitong t-shirt ang isa sa mga suspect. Ang KMFDM, isang German industrial rock band na iniidolo ng isa sa mga Columbine shooter. Dati nang sinabi ng bandang ito na hindi sila pro-violence at hindi nila sinusuportahan ang mga ganitong krimen. Ang kaugnayan ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban sa nangyari halos 30 taon na ang nakakaraan sa Columbine sa Amerika, sinisilip ngayon ng PNP. We are checking yung mga this could be some of our students imitating yung nangyayari po sa ibang bansa, specifically sa United States, na alam naman po natin na marami na pong nangyaring ganito. So we're checking on that.
Kasama umano sa iniimbestigahan ang mga social media account, search history, online communities o mga digital footprint ng mga suspect. Very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior, because upon verification of the social media account of one of the suspects, ay may nakita po tayong mga pinost na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. Ang isa umano sa mga suspect, hinihinala pang naimpluwensyahan ng isang marahas na gaming app na kung tawagin ay Gorebox. Ang naturang online game, pansamantala na raw ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Yan ay habang sinusuri kung may naging papel ito sa insidente. Pinaigting din ng ahensya ang pagmomonitor sa mga online platform upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga posibleng panganib sa internet. I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation. Ayon sa ilang eksperto, mapanganib ang exposure ng mga kabataan sa mga mararahas na content online. If we will analyze what's happening, there is really a possibility that what kids see in the internet or in cyberspace might influence them. So whether masamang ginawa yan sa kunyari kahit sa ibang bansa, yung nihilistic tendencies ng ibang tao, terrorism, recruitment to armed group, tsaka yung cyberbullying na andyan, online sexual abuse, all these bad things can be can be found in the internet. Nananawagan rin ng CWC sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang hotline 1383 kung may nalalaman silang mga kabataan na nahaharap sa kaparehang issue. If you see students, mga kaklase nyo na binubuli, that they are in distress, na maaring may mental health concern sila o nagiging prone na sila sa paggawa ng mga karahasan, tumawag po kayo sa amin 24/7. Tutulungan po namin kayo. Basta bata po, kami po ang bahala. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 bagyo na ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Francisco na naging super typhoon kagabi, nasa typhoon category na ulit ngayon at huling namataan 330 km silangan ng Calayan, Cagayan. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong tumama sa lupa. Posible ring lumabas na yan sa PAR sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Bukod sa bagyong Francisco, naging bagyo na rin ang dating low pressure area sa labas ng PAR. Isa na yang tropical storm na may international name na Higos at huling namataan mahigit 2,000 kilometrong layo mula sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, pakanluran ng kilos ito sa ngayon at may tsansa pumasok din sa PAR sa Huwebes o Biyernes. Sakaling matuloy, tatawagin niyang Bagyong Gardo. Wala pa po itong epekto sa bansa pero patuloy na tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Dahil sa Bagyong Francisco, pinalalakas itong habagat at localized thunderstorms, may mga pagulan pa rin mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maagang may tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mas marami nang uulanin sa hapon sa Visayas at Mindanao. May malalakas sa ulan sa Samar Provinces, Caraga at Soc-Sargent. Sa Metro Manila naman, sa umaga may tsansa na ng ulan sa ilang lungsod at pwedeng maulit pagsapit ng hapon o gabi. Suportado ng Philippine National Police sa mga mungkahing ibaba ang edad ng mga pwede magkaroon ng pananagutang kriminal. Edad na 12 ang isa sa sinisilip. Inilahad na rin ng pulisya kung paano nakuha ng 2 minor de edad na suspect ang pinaputok nilang mga baril at ang posibilidad na may grupong ng udyok sa kanila. Narito ang aking pagtuto. Sa pagtatagpi ng PNP sa timeline ng mga naging pangyayari, nagsimula ang malagim na araw ng San Jose National High School sa Tacloban kahapon sa pagdating sa paaralan ni alias Nash
ang 14 anyos na gunman daong alas 7:30 ng umaga. Nag-attend pa si Nash ng flag ceremony. Tapos sa comfort room na raw dumiretso. Daong alas 8 dumati ang 15 anyos na si alias Rod at nagkita sila ni Nash sa comfort room. Lumabas ang dalawa daong alas 9 ng umaga at nag-ikot-ikot. Unang pinuntahan daw nila ang posibleng target daw nila nang di makita. Nagsimula na silang magpaputok. Base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng koridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng koridor at basta-basta na lang pumutok doon sa windows. Sabi ng PNP, 2 minuto nakalipas, rumesponde na ang Tacloban Police. Alas 9:30, nasukol ang unang suspect, ang 15 anyos na si alias Rod. Hawak ni alias Rod ang isang kalibre 38 revolver na may 5 bala pa. Ibig sabihin daw, isang beses lang itong nakaputok. Ang 14 anyos na si alias Nash, sumuko bandang alas 11:15 ng umaga. Kasama sa isinuko ni Nash, ang 9mm na pistol na ginamit niya. Sa paunang investigasyon, pumutok daw si Nash nang hindi bababa sa 34 na beses. Nakapagpalit pa raw ito ng magazine. We were only able to recover 2 magazines. Isa po dun sa side, tapos isa po na nakasaksak pa sa kanya sa 9mm, kung saan itinapon niya po doon. Nakita niyo po kung saan siya na-apprehend or nakuha ng ating mga mamamayan. Sabi ng PNP, galing sa baril ni Nash na 9mm ang ikinasawi ng 3 kaeskwela nila. Sa investigasyon ng PNP, ang 9mm na gamit ni alias Nash ay service firearm ng kanyang tiyaheng pulis. Hawak ng tiyahin niya ng pulisya at iniimbestigahan. May ranggong police staff sergeant at isang abogado ang tiyahin ni Nash. Sa mga unang pahayag ng tiyaheng pulis, inamin niyang minsang naisama ang pamangkin sa firing range at naturoang bumaril. Ang baril daw niya naiwan sa bahay. Galing po siya attending flag racing, dumaan sa bintana ng bahay niya at yun na tuloy-tuloy nang nakuha yung firearm. Ang revolver naman na hawak ni alias Rod, nakarehistro sa isang security agency sa Cebu kung saan naging security guard ang lolo niya. Hindi nagpaalam, nalingat si lolo or pumunta sa work. Hindi pa raw binibili ng buong-buo ng pulisya ang kwentong nabuli raw sina Nash at Rod, kaya dapat gaganti at mananakot lang. Isa sa tinitignan nilang posibilidad na may nang udyok at planado ang ginawa nila. We saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok. All indications point to the fact na na-plan po talaga. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. Sa group chat din ng dalawang suspect, pinag-usapan pa raw ng dalawa na dahil mga menor de edad sila, ay hindi raw sila mapapanagot sa ilalim ng batas. Nakakabahala din dahil parang may alam ka na inaaral din nila, nagbabasa ng batas. Kasunod ang insidente ito at ng mga naunang insidente ng karahasan kung saan menor de edad ang salarin, nabuhay ang mga mungkahing amyandahan ng batas para ibaba ang criminal age of responsibility. Ang PNP, pabor dito at bukas daw dito ang Pangulo, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Wala pa pong napag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po. Bukas din ang Malacanang sa mga mungkahing paghihigpit sa mga social media platforms at online games na marahas at maaaring nakaka-impluwensya sa mga kabataan na gumawa ng masama. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat nang magising ang gobyerno at umaksyon para gawing ligtas ang mga paaralan. Ayon sa bise, hindi itong unang pagkakataon na may nasaktan sa loob ng eskwelahan, kaya kailangang harapin ng gobyerno ang seryosong kakulangan sa kakayanan nitong protektahan ang mga kabataan. Sabi niya, ipinapakita rin daw ng trahedya
ang kabiguan ng gobyerno na kilalanin ng halaga ng intelligence gathering at pagtukoy ng banta bago pa man may mawalang mga buhay. So dahil pa rin sa pagkakasangkot ng mga minor de edad sa ilang insidente ng karahasan tulad sa pamamaril dito po sa Tacloban City, muling nabuhay ang mga mungkahing ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Git ng Department of Justice, pwede pa rin panagutin ang mga minor de edad sa kasalukuyang batas. Taliwas po sa akala ng marami. Nakatutok si Darlene Kai. Mahirap talagang isipin, mas lalo nang tanggapin na 14 at 15 anyos lamang ang mga namaril sa kanilang mga kaeskwela sa Tacloban. Sa kabila ng kanilang karumal-dumal na ginawa, malinaw ang batas tungkol sa tulad nilang kung tawagin ay children in conflict with the law. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, nakasaad na ang mga batang 15 anyos pababa ay walang pananagutang kriminal. Isa sa ilalim lamang sila sa isang intervention program. Gayon din ang probisyon para sa mga bata sa pagitan ng 15 at 18 years old. Maliban na lamang kung makikitang kumilos siya ng may discernment o may wastong pag-iisip at pangunawa. Ayon sa Korte Suprema sa isang desisyong inilabas noong March 14, 2023, ang discernment ay ang kapasidad ng isang bata na maintindihan ng tama at mali pati na ang resulta ng kanyang ginawa. Discernment meaning alam ba niya yung ginagawa niya ay mali? Paano po natin aalamin kung alam niya, ginagawa niya ay mali? You'll have to look at the details of the incident. Look at the evidence which were submitted. The words uttered perhaps. Dahil sa pamamaril sa Tacloban ay muling nabuhay ang usapin tungkol sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility o yung pinakamababang edad kung kailan may pananagutang kriminal na ang isang menor de edad. Agosto noong nakaraang taon, naging mainit ang diskusyon ni na Senador Robin Padilla at Kiko Pangilinan, ang author ng Juvenile Justice and Welfare Act. Nanawagan ngayon si Padilla ng special session para maaprubahan na ang kanyang panukalang ibaba sa edad na 10 ang minimum age of criminal responsibility. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile. Alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. So, dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Sa Europe mismo, Europe nga na sinasabi natin nandun ang human rights. So, sila 10 doon. Tutol dito ang Save the Children Philippines. Kailangan natin talagang pag-aralan bakit nila ginagawa ito. No? At in putting them in jail is not the solution. No? Hindi yun din makakatulong sa kanila. Kasi in the long run, magiging hardened criminals yan in the jail. Tapos magkakaroon pa tayo ng mas malaking problema. Para sa Save the Children, nasa implementasyon ng problema, hindi sa batas. Ganyan din ang pananaw ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Naniniwala kami na yung existing na batas ay maganda, kailangan lang ipatupad ng maayos. Dagdag ni Senador Pangilinan, hindi naman daw kasi porke wala ng criminal liability ang mga batang 15 years old below, ay wala na silang pananagutan. Pagka heinous crime ang kaso, ay maaaring minimum of 1 year. Of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Tatanggalin po yung kalayaan nila. Tatanggalin ang kalayaan ng korte, ng mahistrado. Ang minimum 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging progreso nung kanyang kaso. Opo, no? Tama po yun. So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Ano yung accountability niya dito? Pag ganito, isa-subject siya sa intensive intervention. Structured yun na talagang susundin niya yan araw-araw habang nandoon siya. Mag-undergo siya ng mga counseling, psychiatric evaluation kasama din doon kasi importante na maipakita niya yung ano ba yung naging epekto nung ginawa ko sa yung ginawa niya doon sa mga tao at pangalawa, kailangan magkaroon siya ng remorse. Ang mga bata naman sa pagitan ng above 15 years old pero wala pang 18 na mapatunayang may discernment ay magkakaroon ng pananagutang kriminal kaya lilitisin naman daw bilang mga adult o nasa hustong gulang. Hahayaan naman daw ng Department of Justice na makumpleto ang investigasyon ng law enforcement agencies.
Hindi po ibig sabihin na porket minor walang pananagutan. 'Di ba? May mga mechanism po sa batas to see what their liability may be, what their what the proper procedure should be implemented to see if they should be penalized. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. LSS is real para sa mga nakadinig ng official theme song ng Master Cutter na Mamang Sastre. Pero ano nga ba ang kwento ng kantang yan na isinulat mismo ng direktor ng serye? Makichika kay Aubrey Carampel. Ang nakaka-LSS na kantang ito, gabi-gabing napapakinggan sa GMA Prime series na The Master Cutter. Mamang Sastre, pwede ba ikaw na yung magtahi ng butas mo na polo na sumato lang sa kilikili? Ito ang kantang Mamang Sastre, ang official theme song ng action drama series na newest single ni Kapuso Soul balladeer Garrett Bolden under GMA Playlist. Ang lyrics, isinulat mismo ni Direk Dominic Zapata. Literal na tailor-made sa journey ng bidang si Atoy Padua, played by Dingdong Dantes, isang sastre na may side job bilang tracker. Ang catchy and upbeat song, simple lang daw pero may mabigat na meaning dahil sumasalamin din ang kanta sa kung paanong ang isang tao ay nakapagbibigay solusyon sa mga problema sa paghahanap ng katotohanan at hustisya at pagtulong sa komunidad. Kakolab ni Garrett ang rapper na si Pio Valbuena. Sa music video, feature ng ilang highlights sa series, kabilang ang ilan sa mga buwis-buhay missions ni Atoy. Habang may maaksyong eksena rin sa MV, sina Garrett at Pio. Si Pio rin ang latest guest star sa serye na gumaganap bilang rockstar na si Rocky, na isa sa mga leads ni Atoy sa paghahanap ng mga babaeng nawawala sa barangay Tabang Lupa. Kasama na ang kanyang assistant na si Tonet, played by Shuvi Etrata. Kasama ni Atoy ang kapatid ni Tonet na si Emerson na karakter ni Ketchup Eusebio, nagpanggap silang rakista para kumprontahin si Rocky. Pagkasama kayo, may picture kayong dalawa doon sa website ng banda nyo. Yan, kausap ko siya. Pero nilibot ko na itong buong bari. Saan na? Ikot ko na lahat, pati mga banyo, hindi ko nakita. Saan mo siya dinila? Nakita ko lang siya, pero hindi ko nga siya nakadate nga ni. Hindi nga ako makaporma ron. Binabakura ni Enzo eh. Pero ang tunay na kidnapper pala, si Enzo na ginagampanan ni Mark Heras. Mailigtas kaya ni na Atoy at Emerson, sina Tonet at Queenie? Yan ang dapat abangan mamaya sa The Master Cutter pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mula po rito sa Tacloban City, ako po si Emil Sumangio. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil di natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.